Maganda po topic natin ngayon. Pag-usapan natin, tatlong dapat nating i-check sa pag-ihi at pagdumi. Ito kidneys natin, yan ha, ureter. Dito, pagbaba dito sa pantog. Anong i-check natin sa bawat pag-ihi at pagdumi para sure tayo na healthy tayo sa ngayon at wala pa tayong mga sakit. Ako, lagi ko chine-check ihi at dumi ko. Umpisa tayo sa ihi Tatlong bagay na kailangan i-check sa pag-ihi. Unang-una, kailangan alam natin yung kulay at amoy ng ihi. Okay, chine-check. Pasensya na kung medyo maselan, pero kailangan Ang kulay ba ng ihi mo parang mapink na parang mapula-pula? Baka dugo yun. Baka may kidney stone ka. Kulay ba ng ihi masyado yellow-orange? Ibig sabihin, dehydrated ka. Titingnan mo rin yung ihi mo, may buhangin ba? Pag buhangin, baka kidney stones. Nasobrahan ka ng patis, toyo, baka may lahi ng kidney stones. Ang ihi ba parang iced tea na bumubula? Pag ihi mo, ang daming bula. Pag maraming bula ang ihi, papacheck natin urinalysis, baka may protina, senyales to ng kidney problem. Kidney disease po yun. So, yan po, sa kulay at amoy, labo, mapula, pink ba, may buhangin, tsaka yung amoy din. Minsan yung amoy ng ihi na masyado masangsang, pwedeng may UTI yun may infection. Pero yung amoy ng ihi, minsan nagbabago din pag kumain ka ng gulay, asparagus, antibiotic, may amoy din. Pero okay lang yun. Ayaw natin yung masyadong malabo. So, pangalawa, ito po ang kidneys natin. Yan ang kidneys. So, dyan, yung trabaho ng kidneys, gumawa ng ihi. Tapos ang ihi, dadaan dito sa ureter. Ito po, nakita niyo, yung kulay puti yan, dyan dumadaan. Yan. Pagbaba dito, punta dito sa pantog. Pag napuno na to ng mga 500 cc o wala pa, mapapaihi ka na. Pangalawa, babantayan sa pag-ihi, ang dami at dalas ng pag-ihi. Gaano karami? Every 10 minutes ba, ihi ng ihi, binabalisaw-saw. So, baka may UTI yon. Pag sa lalaki, may edad, ihi ng ihi, baka may prostate problem. Pag yung ihi naman ay kumukonti, baka kalahating araw yung bata hindi pa umiihi. Diba? Minsan may matanda, half day, one day, hindi umiihi. Delikado po yon. Kasi ang kidney failure, papunta sa dialysis, bago mag-kidney failure, pakonti ng pakonti ang ihi. Kaya gusto natin, marami ang ihi, madalas, light colored, maputi, transparent o light yellow. Yan ang gusto nating ihi. So, tandaan nyo sa ihi, number 1, kulay at amoy. Pangalawa, gaano karami yung ihi, gaano kadalas. Number 3, kailangan din natin malaman kung may sintomas sa pag-ihi. Pag umiihi ka ba, masakit? Yung sa dulo ng ihi, masakit, parang mahapdi. Kung mahapdi, baka mayroon kang bladder problem, cystitis. Sa gitna ng pag-ihi, pag masakit, pwede rin may kidney problem. Pag umiihi ba, parang masakit ang pantog, masakit. Ang kidney stone, sobra sakit siya dito sa may singit, sobra sakit. Kidney stones, parang madudumi ka, pero walang lumalabas na dumi, pero ang sakit. Meron din tayo tinatawag na kidney punch. Ito ang kidneys. So, pag dito sa likod, pag pinalo mo yan, tinap mo siyang ganito, tatamaan to. Pag masakit ang palo ko dito, ibig sabihin baka may kidney problem. Baka meron kang infection dito sa kidney o dito sa pababa. So, yun po So, anong gagawin natin para healthy ang kidneys? Simple lang, inom ng maraming tubig for the average person, 8 to 10 glasses. Gusto natin malinaw. Kung may duda kayo, magpa-urinalysis. Maraming makita sa urinalysis. May diabetes, lalabas sa urinalysis. May sugar sa ihi, nilalanggam ang ihi. May protina ang ihi, ibig sabihin may kidney problem. May white blood cell, may bacteria, may infection. So, urinalysis, pa-check kayo. Pwede rin pa-check ng creatinine para makita kung tumataas ba to sa kidney failure, tumataas. Okay, so yan ang kailangan natin bantayan sa pag-ihi. Pwede po kayong mag-comment. Next, lagay natin yung bowels dito. Okay,
Next naman, babantayan natin ang pagdumi. Anong i-check natin lagi sa pagdumi natin para alam natin ligtas tayo. So, pag kumain tayo, pupunta yan sa stomach. Wala dito yung stomach, tinanggal ko. Papunta sa small intestine, papunta sa large, nandito yung appendix, papunta sa large intestine bago lalabas. Ano yung babantayan natin sa pagdumi? Number 1, ano yung kulay at ano meron doon sa dumi natin? Ano itsura? Ang dumi mo ba kulay itim, parang dinuguan? Pag maitim ang dumi, parang malagkit na parang dinuguan, may dugo po yun. Baka may ulcer, dumudugo. Pag kulay ng dumi mapula-pula, baka may dugo din yun, baka may sugat somewhere, hindi natin masabi, pinapacheck din yan. Pag ang kulay ng dumi masyadong green, minsan sa vitamins nag-green, minsan kung may infection nag-green din, depende po. So, importante yung kulay. Tinitingnan din natin yung dumi, minsan may bulate. Diba? Sa mga bata, pag meron kayo nakitang ascaris, parang spaghetti naman na bulate yon, kailangan ipupurgahin natin. Yung dumi, baka may buto, o baka kumakain ng santol, kung ano-anong buto, diba? Hindi po maganda yon. Huwag lunukin ang buto ng santol kasi pwedeng maggasgas yung sikmura natin. Pwede nga mabutas yung intestine doon. So, tingnan din yung dumi natin. Next, number 2, sa pagdumi, tingnan yung tigas. Gaano ba katigas yung pagdumi? Constipated ba? Para ba siyang dumi ng kambing, ang tigas, o baka nagtatai naman? Kung matigas ang iyong pagdumi, constipated, may almoranas, kaya nga may dugo sa pagdumi, yung binabantayan natin, may dugo ba yung pagdumi? Ito po gagawin natin. Tip natin, kumain ng pampalambot ng dumi. Para mawala yung constipation, papaya, pakwan, pears, mangga, grapes, lahat yan. Pag halu-haluin nyo, lalambot ang iyong dumi. Damihan din yung fiber, gulay. Pag gulay kasi, hindi naman talaga lalambot yung dumi, pero mas may bulk, mas magpo-form. Kangkong, ampalaya, okra, high fiber yan. Maganda yan sa tiyan. Uminom rin ng maraming tubig para at least hindi tumigas ang dumi. So, yan. Number 3 naman sa pagdumi, babantayan natin kung may sintomas. Pag lumalabas ba yung dumi mo, parang ang sakit-sakit sa puwet, sobra sakit, parang napupunit. Pag napupunit, napakasakit, tapos pag tissue mo may dugo, anal fissure po yon. Meron tinatawag na anal fissure dahil minsan meron tayong may tao na tight sphincter, masikip yung labasan yung muscle sa puwet. Kaya paglabas ng dumi, napupunit, anal fissure yon. So meron din tayong gamutan doon, papalambutin yung dumi. Pag masakit, pag may dugo din, check din kung may almoranas, di ba? At ang pinaka nakakatakot, pag dumumi nga tayo, pag may dugo o kahit nagbago yung dumi natin, minsan matigas, minsan malambot, pinapacheck din natin for colon cancer. Mataas ang colon cancer sa Pilipinas, nakakuha to sa edad, pagkain ng matataba, yan ang mga sobra daming karne, nakakos din ng colon cancer. So, yun po mga iniingatan natin. Okay? So, sana po, pag-check ng ihi, pag-check ng dumi, tandaan niyo po yung mga tinuro natin. Pwede po kayo mag-comment. Okay ba yung pagdumi mo? Okay ba pag-ihi mo? Kasi ito po yung simple, libre, at tumpak na medical knowledge para maka-save, makatulong po sa inyo. Para habang maaga, maggamot na natin to. Na hindi na kayo umabot sa kidney failure, hindi tayo umabot sa colon cancer, at lagi pong healthy lahat ng followers natin dito.